Mayong adlaw ka negosyo. Dito ako ngayon sa aking dilata section para ayusin yung display kasi nagkabungi-bungi na talaga yung display natin dito. Ito yung patunay na maganda ang ating bintahan kahapon at kaninang umaga sa ating mga dilata. So meron dito yung wala na talaga, wala akong stocks, yung Lucky 7 Carne Norte na yung 150 grams. So bibilihan yan, tsaka yung Camel Black Beans na 60 grams, yung white cup. Sa baba, yung aking panglasyeng ay okay pa naman sa alright. May mga stock ako dyan. Dito ay yung shave na itim, yung Gillette, yung wala. At yung 100 grams na ketchup, may stock din ako. Hindi ko pa na-display. Yung wala sa baba is yung ketchup na malaki, yung bote na malaki. At ito yung updated price ng bigas dito sa amin. Medyo mahal. At ito naman yung updated price ng Wawawi at Ivory na 5 kilos. Yung iba dyan ay hindi pa updated kasi walang stocks na mabili. Habang tahimik pa ang paligid kasi yung mga bata ay nasa school at sa trabaho yung iba, tayo naman ay mag-aayos ng display dito sa tindahan. Mas pinadali yung pagre-restock ko dito sa aking dilata section kasi ito yung pinagawa ko ni Mr. na estante na mas malapad siya para yung mga overstocks ko ay nasa likod lang. Kaya kung makikita nyo dyan ay pupunta ako sa likod at kukuha ng stocks, mga kunting stocks na andyan sa likod. Nag-overstocks ako sa mga fast moving na dilata gaya ng Señorita Sardines, Holiday Beef Loaf, Corned Beef, at saka yung Lucky 7 at King Cup Sardines. Yung Carne Norte ko na Lucky 7 at King Cup, malakas siya kasi mura lang siya at swak para sa mga aso, yung sa mga may aso dito, at saka yung miga na corned sardines. Habang tayo ay nagdi-display ay may dumating para magpa-load ng Go Plus 99. Ayan, so paunti-unti lang yung customers natin pag ganitong araw na may pasukan at trabaho. Yung pinaka-busy namin dito ay Sabado at Linggo, kung saan may basketball dyan sa likod ng tindahan. Mabenta yung sigarilyo at ice tubig. Dali-dali talaga akong nag-edit kasi matagal na pala akong walang vlog. Natauhan ako sa vlog ni Sis Lesel Domdom na sabi niya makick out tayo ni Lolo. Kaya chinek ko yung akin, ay nako, ang tagal na pala, 4 months na kasi medyo tinatamad tayo pag-edit and madaming trabaho yung displayhin, tapos na-stress na tayo kaya inuupo ko na lang. Kahit maraming displayhin, ayan, inuupo ko talaga pag na-stress na ako. Ayun, wala naman tayong bossing na kick out sa atin. Kunting pahinga lang, scroll lang sa FB. Katapos makipagmarites sa FB at babalik na naman sa displayhin, pero kadalasan talaga ay nabebenta na lang na hindi pa nadi-display. Yung halukay ube na yung peg ng mga items. Yan siguro yung gawan ko ng New Year's resolution. Uso po ba yun na sana may display na lahat yung mga paninda bago mag-scroll sa FB. Joke, hindi yan madadala sa New Year's resolution. Yun talaga yung ating pagsisipag, yung kailangan. Pero minsan talaga ay tinatamad ako mag-display. May iba naman tayo. Kumusta mga kasari, mga kanegosyo sa ating mga negosyo? Okay pa ba tayo sa alright? Kami dito ay medyo okay pa naman at kayang-kaya pa. Hindi pa naman kami bumaba sa aming kota. At yun yung pinagpapasalamat ko gabi-gabi pagkatapos kong magkwenta ng aming benta. Yun yung pinagpipray ko na hindi kami bababa sa aming kota
para pasok pa rin ang ating mga expenses. May araw pa nga na sabi ni Mister ay masakit na talaga yung balakang at paa niya sa kakaharap ng customer. Pero sabi ko sa kanya, papasalamat tayo kahit masakit ang balakang at paa natin ay yung resulta naman ay magandang benta, kasi naaawa talaga ako sa mga kanegosyo natin na nakikita ko sa FB na nagpo-post ng kanilang benta na matumal talaga, at naaalala ko yung pag uumpisa ko dati ng aking pagtitinda na maliit lang talaga ang benta. So sa mga kasari kanegosyo na matumal pa sa ngayon, go lang, huwag susuko at huwag lang mag-stock ng mga mabilisang mag-expire na mga paninda. Doon tayo mag-focus sa malayo pa mag-expire, lalo na yung mga dilata, malayo pa yung mga expiration yan. Doon lang tayo sa mga kailangan talaga ng pamilya. At importante ay control po tayo sa ating pagpapautang para lalong hindi tayo ma-stress sa ating tindahan. At makimarites din tayo kung ano yung pwedeng idagdag natin sa ating tindahan para makapagbenta. Dati noon ay hindi ako natuto nung tingi-tingi na asukal. Nung nakita ko yung kapitbahay ko dito sa lugar nila ni Mister, doon sila sa kabilang tindahan bumibili ng asukar na tag 2 pesos pa noon. Yun, kaya gumawa ako. 'Di ba? Nangungupya lang. Yun, at naging mabilis yung asukal ko noon at saka yung kape kasi pares na. Sa ngayon, nandito pa naman din yung tingi-tingi kong asukal. At dati na by kilos lang yung bilihan ko sa wholesaler ng asukal, ngayon ay per sack na, diba? Kailangan lang na magbamasid ka sa paligid natin kung ano yung in demand sa ating mga kapitbahay. At ating itatry kung makaya naman sa budget, go na sa pagtinda. Isa sa mga nakapag-attract ng aming customer dito ay mayroon akong patuka ng manok. Ito yung best seller sa umaga at sa hapon, kagaya din ng bigas. Mas mabenta pa nga siya kaysa bigas, guys. Pero malaki yung puhunan niya. So dito mo lang tayo magpo-focus sa mga maliliit na puhunan. At sa puntong ito ay natapos na ang aking pag-forward ng aking mga dilata. At yan na yung itsura niya. Maganda talaga tingnan pag puno sa harap. At dito na lang magtatapos ang aking vlog. Maraming salamat sa panonood, guys. Bye!